Hello guys, I'm Nika. My YouTube channel, Grandma Nika TV. If you are new in my channel, please thumbs up, subscribe, then bell all to receive notification have video upload. Thank you for coming! Ngayon mga best, magluto tayo ng sabaw na baga ng baboy. Kailangan linisin mabuti bago ito iluto kasi ito marumi. At makikita natin yung mga dated, yun daw ay sakit ng baboy. So, hawakan na mahigpit yung galunggong ng baboy at itapat ng poset. Tapos, ibaba mo at i-press mo siya para tulungan ma-release yung tubig. Ulitin ito hanggang sa yung baga ng baboy ay maging dirty white siya o maging malinaw, hindi nakapares ng pulang-pula. Ganon. Basta ulitin ng ulitin hanggang sa ganito na ang itsura niya. Diba? Eto na mga best, malinis na. Ang gawin uli ay hiwain ng malaki yung baga ng baboy na linis na. At medyo malaking size muna para maalis yung mga dated na yan na may mga pula-pula. Kailangan alisin yan kasi yan mga kulani, ganun yung mga hindi dapat kainin kasi yan yung sakit ng baboy na nasa baga siya nalagay. Yan mga pula na yan, mga kula-kulani yan, hindi yan dapat kainin. Kaya ako mas mabuti talaga sa akin yung ako na ang naglilinis para at least sure ko na tanggal ko yan. Pag natapos ng mga best na alisin yung hindi dapat kainin, ay mag-init ng tubig at ipakulo yung baga doon, i-blanch. Ako ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng hiniwa na luya. Gi-slice talaga ako ng ginger at yun ay makakatulong na mag-alis ng amoy. Pag natapos ng i-blanch ay i-drain, tapos ako ginagawa ko, hinihiwa ko siya ng manipis. Ay kayo kung anong size na style na gusto nyo, ganun ang hiwang gawin nyo. Tapos pipigain para maalis yung tubig kasi isasangag natin yan mamaya hanggang sa matuyo siya. Tapos yung mangungulay yellowish, ganun, maamoy mo na rin na mabango. At pag ganun na, ready na siyang pangsahog sa soup. Hello, đây hô ma bằng nhau cái mông tay cá hồ hồ à. Thì chim chê sai đi con chư phải là chân hài, dâu ti hài là ti cả. Phát gọi là chân hài, giảm đi con thong là chưa đi con thong là chân này cái hồ gà. Đi học một tin rồi á, để hai cháu cho hai cam làm tổ thầy làm nhau na. Tay cá si ha. Pag natapos na naisangag at konti lang naman ang taong iinom, pwedeng hatiin at ilagay sa fridge yung kalahati. Gamitin next time. Ato naman yung pinatuyo na preserved vegetable, yung parang petsa yata to sa atin. Ito rin ay ibabad hanggang lumambot at hugasan mabuti kasi maraming buhangin na nakadikit. Kailangan buklatin isa-isa yung dahon ng preserved vegetable kasi talagang marumi. Marami talagang mga nakadikit. For sure, clean, wash well. Ito naman almond seed, yung assorted, maliit at malaki. Ito rin ay yung wallberries kung tawagin nila. Ito naman yung tinatawag nilang matcho, sweet date. Ito ang tawag ng Chinese dito ay waisan. Pero ang binili ko ay yung dried, yung pinatuyo. Yam yan sa English. Ito naman ay tangerine peel. Ibabad ng 10 minuto o hanggang sa lumambot at kailangan linisin siya ng mabuti. Ito yung in-slice ko na luya. Isasahog din yan. Ito ay yung muscle ng baboy. Pwede rin naman yung kahit na laman na pangsabaw, yung lean pork, ganun.
magpakulo ng tubig at i-blanch bago rin isahog sa iluluto na sabaw. Sahugan din ng carrots. Yan o. Pero ito kailangan hugasan bago balatan. Kasi lalo kung maputik. Ayan o. Ngayon mga best ay naka-ready na lahat ang sangkap na ilulutong sabaw na baga ng baboy. Magpakulo ng tubig, yung sakto sa dami ng tao na iinom, doon tayo magbabase lagi. Hindi doon sa nakalagay sa ingredients na tubig kasi yan nakadepende nga kung ilan yung tao na lulutuan ng sabaw. So, ilagay lahat yung ingredients at takpan at ipakulo ng 10 minutes na strong fire. Tapos, i-turn siya ng medium at iluto siya ng 2 oras at kalahati or 3 hours. Pero ako kasi dahil nilalagay ko siya sa thermocooker, niluluto ko lang siya ng 1 oras at kalahati. Ato na yun mga best, na iluto ko na siya ng 1 oras at kalahati. Lagyan ko siya ng kalahating kutsarita na asin. Kalahati lang ng kutsarita ha, hindi kutsara. Or adas lang, magpipits ka lang sa dari, ganon. Pampalasa lang. So, ayan, luto na ang sabaw. Try the taste.